Wala pa tayong bagong kabanata sa Hunter x Hunter The New Generation. Pero meron tayong full episode ngayon, na mas pinaganda ang pag-edit at mas pinaghirapan ang paggawa. Dahil dito ay colored video na at mas high quality na ang resolution. Labing 2 taon na ang nakalilipas sa kanilang mundo. Mayroong isang napakasamang mamamaslang ang kinakatakutan sa buong mundo. Dahil napakulang puso nito kung pumaslang at kumitil ng buhay. At lahat ng kanyang binibiktima ay yung may matataas na patong lang sa ulo. At matagumpay siya sa lahat ng kanyang mga target. Dahil nagawa niya itong mapaslang lahat. Kaya naman umugong ang pangalan ng nasabing mamamaslang saan man panig ng mundo. Dahil lahat nga ng kanyang target o bibiktimahin ay talagang namamatay pag siya na ang kumikilos. Kaya ang iba't ibang mga mamamaslang sa iba't ibang panig ng mundo ay labis na natatakot na rin sa walang pusong asasin. Dahil pag ito na nga ang gumalaw ay siguradong katapusan na ng target niya. At dahil sa sobrang ingay o ugong ng pangalan ng nasabing asasin ay nagkaroon na siya at binigyan na ng napakalaking patong sa ulo. Kaya napakaraming mga bounty hunter, ex-convict, mga rebelde at mga bandidong grupo ang nagtangka sa kanyang buhay para makuha ang reward o ang kanyang patong sa ulo. Pero lahat nga ng mga sumubok sa kanya ay namatay sa kanyang mga kamay. Kaya ang ibang mga kriminal at mamamaslang ay ilag na rin na trabuhin siya. Dahil alam nga nila na mamamatay lang sila once na subukin nila at tapusin ang nakakatakot na asasin. Kaya dahil dyan, ang matataas na tao sa kanilang mundo at ang mga taliwas sa gobyerno ay humanap at umupa ng mga dekalibreng mamamaslang para tapusin ang nasabing asasin. Pero lahat nga ng pinadala nila ay hindi na nakabalik ng buhay, na meaning lang na wala na silang mga buhay o mga patay na. At ang kinakatakutang asasin ay patuloy sa paggawa ng kasamaan sa kilalang mundo. Dahil kahit mga inosenteng tao sa daan ay tinatapos niya pag nangangate ang kanyang mga kamay. At dahil sa sobrang lakas niya at wala nang makatalo sa kanya, kaya naghangad pa siya ng mas mataas at gusto niya ng pagkarian ang sangkatauhan. Kaya ang Hunter Organization ay inatasan ng B6 na iligpit na at linisin ang problemang ito. At sabi nga ng chairman ng Hunter Association, natrabaho naman daw talaga nila ito na ipatupad ang hustisya at katarungan sa kanilang mundo. At sila na nga daw ang bahala pag hindi na kaya ng gobyerno at ng mga alagad ng batas. Kaya ang kasalukuyang chairman ay nagpadala na dyan ng mga dekalibreng hunter para hulihin at tugisin na ang walang pusong mamamaslang.
At pagpunta nga nila sa nasabing assassin, sabi ng isa sa mga hunter, na siya na ba pinapatrabaho sa atin? At sagot naman ng isa, na positive, siya ang trabaho natin. At sabi pa ng isa, na kumpirmahin yung maigi. Dahil baka ibang mapatay natin. Nakakaawa naman. Pero sagot nga ng isa, na bakit? Kailan ka ba naawa? At ngumiti na nga lang ang hunter at sabi niya, na hindi ko matandaan kung kailan. Pero hindi naman kailangan tandaan, di ba? At sabi pa ng isang hunter, na huwag muna natin siyang patayin. Ang utos lang sa atin ay hulihin siya. Walang sinabing tapusin siya. Paano kung manlaban siya? Baka hindi ko na kasi mapigilan ang sarili ko. At sagot nga ng nakakatakot na mamamaslang, na nakakatuwa naman kayo. Pinag-uusapan niyo ako na parang wala ako sa harapan ninyo. Pero totoo naman ang sinabi ninyo. Kapag inutusan ka lang, kailangang sumunod. Kaya nga umalis na ako sa larangan na yan. Ayoko na kasing maging sunod-sunuran sa iba. Dahil ang mas maganda, ikaw ang mag-control ng isang katauhan. At dagdag niya pa sa lahat ng mga hunter na nakakatuwa ring isipin na mukhang sobrang sikat na rin pala ako sa mundong ito. Dahil nakialam na rin ang Hunter Association para iligpit lang ako. At sagot nga ng mga hunter na sumama ka na lang sa amin ng mapayapa para hindi ka na masaktan pa. Pero sagot nga ng creepy assassin na kayo na lang umalis ng mapayapa sa lugar na ito hanggat na hindi pa nangangati ang aking mga kamay para kumitim ng buhay. Kaya dyan, gumamit ng dahas sa mga hunter para hulihin ang walang pusong nilalang. At sabi nga ng isa na kung ganun, magsisisi ka sa desisyon mong yan. Sabay sugod na ang isang hunter pero sa isang iglap nga, patay agad yan sa walang pusong mamamaslang. Kaya nagsuguran na ang ibang mga hunter at dumanak na ang dugo sa kanilang kinaroroonan. Hanggang tumunog na nga ang cellphone ng mga hunter at kinuha naman ito ng isang nilalang. At may nagsalita sa kabilang linya. At yan na nga, ang chairman ng Hunter Organization. At sabi niya, "Nakamusta na ang trabaho nyo? Na huwag niyo siyang tatapusin. Dahil kailangan natin siyang madala ng buhay sa B6 at may pakita sa kataas-taasan." Pero bigla na nga lang nagulat ang chairman dahil bilang sumagot ang nasa kabilang linya at sabi niyan, pasensya na. Patay na kasi yung mga inutusan mo. Gusto ko sana ipakiusap sa'yo. Kaso patay na talaga silang lahat. Wala nang kumihinga. Kahit isa. At dagdag niya pa, na pwede bang magpadala ko ulit dito ng mga hunter? At sana yung malalakas naman, para mas masaya. At ang kasalukuyang chairman ay napaisip dyan kung sino ang ipapadala niyang hunter para hulihin ang nakakatakot na mamamaslang. At sumagi nga sa isip niya ang isang hunter. Kaso mahirap lang daw kasi hagilapin yon tulad ng kanyang ama. Pero sinubukan niya pa rin na tawagan ito. At maswerte nga siya na sumagot ang hunter. At sabi nga niyan, na bakit daw ba napatawag ang chairman? Ano daw ba ang problema? Hanggang sinabi na nga ng chairman, "Nagon, kailangan namin ang tulong mo ngayon." At ang ating bida pala ang tinawagan ng kasalukuyang chairman. Hanggang sinabi na nga nito ang problema. At sagot nga ni Gon, na sige chairman, ako na ang bahala. At nung papunta na nga ang ating binatang bida sa kinaroroonan na walang pusong mamamaslang, mayroong isang nilalang ang nauna na sa kanya na pumunta roon. At sabi nga ng walang pusong assassin, na ang tagal mo naman dumating.
Kanina pa ako nag-aantay. At sabi naman ng misteryosong nilalang na mukhang kailangan ng tapusin ang kasamaan mo sa mundong ito. Pero sagot nga ng nakakatakot na mamamaslang na ano bang sinasabi mo? Huwag kang magmalinis. Dahil lahat ng mga asasin ay masasamang tao. Pare-parehas lang tayo. Dahil tayo'y pumapatay. Dahil ito ang ating trabaho. Pero sagot nga lang ng misteryosong asasin na ang pagpatay ay hindi may iwasan sa ating larangan. Pero hanggat kaya kong iwasan ang pagkitil ng buhay, pilit ko yung ginagawa. Maaaring sabihin mo na isa akong baliw na mamamaslang. Pero yun ang katotohanan. Dahil pare-parehas lang tayo na walang karapatang kumitil ng buhay. Pero aaminin ko na ang paniniwala na ito ay hindi sa akin mismo nanggaling. Dahil ang paniniwala na ito ay nanggaling sa matalik kong kaibigan. At sagot nga ng nakakatakot na nilalang na kung ganon, hindi lang ikaw ang baliw. Dahil baliw din ang bobo mong kaibigan. Nala mo itong buhay. Ito ang realidad. Tayo mga mamamaslang. Ipapatay lang tayo ng papatay habang tayo'y nabubuhay. Dahil dito umiikot ang ating mundo. At sagot naman ng misteryosong nilalang na nagkakamali ka. Dahil hindi lang dyan umiikot ang mundo. At dagdag niya pa na kung sasama ka sa akin ng maayos, tinitiyak ko na hindi ka mamamatay. At mabubuhay ka pa. Kahit papaano. At ang misteryosong nilalang nga na yan ay walang iba kundi ang binatang Killua. At dagdag pa ng ating bidang asasin. Pero kung magmamatigas ka, mapipilitan akong gawin ang kinakailangan. At yun ay walang iba kundi tapusin ang buhay mo. Pero sagot nga ng nakakatakot na mamamaslang, paano daw? Kung siya ay gustong gusto ring pumatay, ang ibig sabihin daw ba nun, magpapatayan silang dalawa hanggang sa katapusan. Tiyak daw na ang ating bidang asasin ang mamamatay. Pero sagot nga ni Killua na malalaman nga doon nila yan pagkatapos ng kanilang laban. Hanggang dalawang mamamaslang naglaban na dyan para mapatunayan kung sino ang mas malakas na asasin sa kanila. At kung sino ang mananalo, siyang hihirangin na the strongest assassin sa known world. Hanggang sumugod na nga ang nakakatakot na mamamaslang papalapit kay Killua. At ang adult Killua naman nakatingin lang sa kanya. At bago pa makasugod ang dangerous killer, may nakakatakot na halimaw na ang biglang sumulpot para kainin siya. Kaya napatras ang nakakatakot na mamamaslang. At sobrang porma nga ng guardian spirit Nenbis ng ating bidang asasin. At sabi ng walang pusong asasin na hindi mo naman sinabi na may alaga ka pala. Pero sagot nga ni Killua na isang malaking katangan ang sabihin mo sa iyong kalaban ang mga kakayahan na kaya mong gawin. Na masyado ka namang seryoso. Sabi atake ulit siya diyang Killua ng sobrang bilis at nagpakawala siya ng mga patalim patama sa ating bida. Pero bago pa nga yan tumama sa adult Killua, mayroon ng mga kuryente ang pumrotekta sa kanya. Kaya walang talab ang atake ng kalaban at bulong na nga lang yan. Na mukhang mahirap daw pasukin ang depensa ng ating bidang asasin. Hanggang si Killua naman ang umatake dyan gamit ng kanyang mga kuryente.
Kaya ang creepy assassin, nagumpisa na agad na umilag dyan. Sa maraming mga kuryente na papalapit sa kanya, kaya wasak-wasak ang paligid dyan. Sa lakas ng kuryente ng ating bida. At grabe talaga ang lakas ng Adol Killua, mga idol. Dahil hindi ka na basta-basta na makakalapit sa kanya. Dahil laging may nagpoprotekta sa kanya at una na nga dyan, yung kanyang mga kuryente na pumapalibot sa kanyang buong katawan. Tapos yung isa pa, yung kanyang guardian spirit Nenbis na talagang sobrang forma at bantay sarado sa ating bida. At higit sa lahat, hindi ka na rin makakalapit o makakasugod kay Killua dahil napakaraming mga kuryente ang pinapakawalan niya. At parang na-master na talaga ng Adol Killua ang kanyang electric ability sa mga pagkakataong ito. Pero sobrang bilis din talaga kumilos ng nakakatakot na nilalang dahil hindi siya matamaan ng mga kuryente. Kaya mas dinamihan pa ng ating bida ang pagpapakawala ng kanyang mga kuryente. Kaya lalong nahirapan ang dangerous killer at nung hindi na nga siya makakailag pa, ginamit niya na ang kanyang Nen ability at may kakaibang kapangyarihan ang biglang lumabas. At ang dulot nito tila naglaho ang kuryente ni Killua at nakangiting sabi niya sa ating bida na mahirap kontra ng Nen ability mo, pero Nen lang din ang makakatalo sa kapwa Nen. Hanggang umatake na ang nakakatakot na makamaslang ng kakaibang kakayahan, pero hindi nga yan umubra sa kakaibang depensa ng ating bida dahil nalusaw lang din ang kakayahan ng creepy assassin sa depensa ni Killua. At sabi na nga lang ng ating bida na tama ka, na Nen lang din ang makakatalo sa kapwa Nen. Hanggang nagsabayan na nga silang dalawa ng kanilang mga Nen ability. At sa isang iglap nga, dumanak na ang dugo at biglang nagulat ang nakakatakot na mamamaslang dahil si Killua pala sumugod na ng sobrang bilis sa kanilang sabayan at sabi niya sa ating bida na medyo madaya ka pala kung lumaban, na hindi pandaraya ang paggamit ng ibang taktika. At pagdating sa labanan, hindi lang lakas ang pinapairal. At diyan nga, ipinakita na nabutas na pala ang katawan ng mamamaslang at sabi niya bago bumagsak, na ano ang pangalan mo? At sagot nga ng ating bida na Killua Zoldyck ang pangalan ko. At isa akong assassin hunter. At ngumiti naman ang nakakatakot na mamamaslang at hindi nga daw niya malilimutan ang pangalan ng ating bida. At pagkatapos nga yan, ipinakita na ang malaking dragon sa himpapawid. At ang nakasakay nga dyan ay walang iba kundi ang ating bidang Prix. Pero sa pagdating nga ng binatanggon, wala ng buhay ang nasabing mamamaslang. Hanggang may nagsalita nga at sabi niyan, nakamusta na? Patagal-tagal din tayo hindi nagkita, kaibigan. At sigon nga, biglang ngumiti dyan dahil alam na nga niya kung sino ang nagsalita. At sagot niya, no, matagal-tagal na nga rin simula nun, Killua. Nagkangitian ang dalawa sa kanilang muling pagkikita. At kapwa nagagalak ang kanilang puso't isipan. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, muling nag-cross ang kanilang mga landas. At muli silang pinagtagpo ng tadhana
at ng kapalaran. Ngunit bago pa makapag-reunion at makapagsaya ang ating dalawang bida, bigla na lang may napakalakas na kapangyarihan ang bumalot sa kapaligiran. At buhay pa pala ang nakakatakot na mamamaslang. At bigla nga yung bumangon ng nakakatakot habang napapaligiran ng napakalakas na aura. At sabi nga niyan, nakakala mo ba? Matatalo mo ako ng ganong kabilis. Ako ang binansagan na pinakamalakas na mamamaslang sa mundong ito. Kaya imposibleng matalo mo ako ng ganon-ganon lang. At si Lagun at Killua naman napatingin sa nilalang na yan. At sabi pa ng creepy assassin, natignan mo nga naman. Mukhang may reunion palang nagaganap sa pagitan yung dalawa. Nakistorbo pala ako. Napasensya na. Hindi ko na kasi matiis pakinggan ang napakabudoy niyong pagkakaibigan. Kung ganun ikaw pala ang sinasabi niya na nagturo sa kanya ng napakagandang payo na isa kang malaking baliw para turuan mo ang kaibigan mong mamamaslang na huwag kumitil ng buhay. Hindi mo ba alam? Ito ang aming mundo. Nabubuhay kami para pumatay dahil ito ang aming hanap buhay. Kaya isang malaking katangahan ang pinagsasabi mo. Dahil kaming mga mamamaslang, papatay lang kami ng papatay habang nabubuhay sa mundong ito. Naiintindihan mo na ba, kaibigan? At sagot nga lang ni Gon na hindi mo alam ang halaga ng buhay. Kaya nasasabi mo ang mga bagay na yan. Ang bawat buhay ay mahalaga. Di ba pinapahalagaan mo rin ang sarili mong buhay? At sagot nga ng nakakatakot na mamamaslang, na tama ka. Pinapahalagaan ko ang aking buhay. Pero hindi ko pinapahalagaan ang buhay ng iba. Dahil yun naman ang realidad. Sarili mo lang ang tutulong sa'yo. Kaya wala ka na dapat pakialam sa buhay ng ibang tao. Buhay mo lang ang mahalaga, hindi ang buhay ng iba. At sagot nga ng ating bidang Pricks, puro pang sariling adikain lang ang iyong layunin. At punong-puno ng kasamaan ang laman ng iyong puso't isipan. At sagot naman ng creepy assassin, na bakit? Kailangan bang maging mabuti para mabuhay sa mundong ito? At sagot naman ng binatang Gon, na hindi lang mabuting pamumuhay ang kailangan. Kailangan gumawa ka rin ng kabutihan sa kapwa mong nangangailangan. Na isa yung malaking kabaliwan na bakit ka gagawa ng kabutihan? Punong-puno ng kasamaan ng mundong ito. Kaya dapat sasabay ka. Kung masama sila, dapat mas masama ka. Dahil kung pabuti-buti ka, ikaw ang unang mamamatay. Hindi dapat pinapairal ang awa sa mundong ito. Dahil hindi ka naman kakaawa ng iba. Lalo na sa mundo ng patayan. Kung maaawa ka sa kalaban mo, isa yung malaking kahangalan.
At baka magdulot pa yun ng iyong kamatayan. Pero sagot nga lang ng ating bidang Bricks. Nabaluktot ang iyong katwiran. Pinapahalagaan mo ang buhay mo. Pero wala kang pakialam sa buhay ng ibang tao. At dagdag pa ng ating bida na hindi mahalaga kung masama man ang iba. Hindi mahalaga kung lokohin ka. At hindi rin mahalaga kung mamatay ka. Dahil ang mahalaga, yung alam mong tama ang ginagawa mo. At sagot nga ng nakakatakot na mamamaslang. Nabaliw ka lang talaga. Anong tama ang pinagsasabi mo? Tama bang kaya ang pinapatay ka ng iba? At tama rin bang pinapahirapan ka? Kahit wala ka namang kasalanan. Na wala kayong alam sa hirap at sakit na aking pinagdaanan. At dagdag niya pa na ang masayang reunion nga daw na pagkikita ng ating dalawang bida babalutan niya ng kalungkutan. Dahil sabi niya daw tatapusin si Gon at Killua hanggang umatake na nga siya dyan sa dalawa nating bida. Kaya ka po umilag na ang Hunter at Assassin. Pero ang nakakatakot na mamamaslang patuloy sa pagkatake. At habang umaatake siya, sabi niya na wala nga daw kwenta ang kabutihan. At ang ating mga bida naman patuloy na umiiwas sa atake ng kalaban. At sa lakas ng kapangyarihan ng creepy assassin, hindi makalapit sila Gon at Killua dahil nababalutan ito ng masamang aura. Kaya dumistansya na lang muna ang ating mga bida. At sabi nga ni Killua na mas lalong lumakas ang kanyang aura. Ibang-iba na ito kumpara nung kalaban ko siya. Na mas lalong lumakas nga daw ang aura na ito ngayon kumpara nung kalaban niya ito nung mga nakaraan. At sabi naman ni Gon na gumawa siya ng pinagbabawal. Kaya lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan. Hanggang nandyan na naman ang atake ng kalaban. At lahat ng tinatamaan niyan ay nawawasak. Kaya nag-iingat dyan ang dalawa nating bida. Pero ang nakakatakot na mamamaslang patuloy lang sa pagkatake. At sabi niya na wala na ba kayong gagawin kundi lumayo at umiwas sa aking mga atake. Hanggang si Killua gagamit na sana dyan ng Nen ability. Pero bigla siyang pinigilan ng binatang Gon at sabi nito na ako na ang bahala, Killua. Manood ka na lang muna. Dahil gusto ko sana siyang kalabaning mag-isa. At pumayag naman dyan ang ating bidang assassin. At nanood na lang muna siya sa gagawin ng ating bidang Bricks. Hanggang si Gon nga, pumorma na dyan at ginamit niya na ang kanyang Jajangken. At hindi na ito katulad ng Jajangken nung maliit na Gon. Dahil mas pinalakas na ang Jajangken ng binatang Gon. At sinubayan nga niya ang kapangyarihan ng kalaban. Ngunit sa kanilang sabayan, tumagos
ang jajanke ng ating bida sa kapangyarihan ng mamamaslang. Hanggang tumama ito sa creepy assassin at nagdulot yan ng napakalakas na pagsabog. At sa kabila niyan, pinakita ang isang alaala sa nakaraan kung saan ang isang batang alipin nakakaranas ng sarit-saring kalupitan sa kanyang mga amo na pinagsisilbihan. Ngunit kahit palagi siyang pinapahirapan ng kanyang mga amo, walang magawa ang bata kundi sumunod sa mga ito. Dahil ito ang buhay ng isang alipin. Ito ang kapalaran ng kanyang buhay. Kaya ang lahat ng mga utos ginagawa niya ng tama para hindi magalit sa kanya ang kanyang malulupit na amo. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan at sa paggawa ng tama sa lahat ng pinag-uutos ng mga ito, ang kapalit pa nito, madalas pa siyang saktan ng kanyang mga amo kahit wala namang dahilan. Nag-iisip ang bata kung ganito daw ba talaga ang buhay ng isang alipin, dahil lahat doon ng kanyang ginagawa parang mali sa kanyang mga amo. Lahat naman doon ng mga utos nito kanyang ginagawa ng tama. Kaya tanong ng bata, ano daw ba ang mali? Bakit siya palaging sinasaktan? At sabi niya sa kanyang isipan, na ano ba ang mali kong nagawa? Bakit palagi nila akong sinasaktan? Nag-iisip na siyang tumakas para maging malaya. Pero natatakot din siya sa mga ito. Dahil pag ginawa nga daw niya yan, makakaranas siya ng matinding parusa. Dahil mahanap pa rin daw siya ng mga ito sa kanilang bayan. Kaya gulong-gulo ang bata kung ano ang kanyang gagawin. Dahil kahit gusto niya daw tumakas, saan naman daw siya pupunta? At sino ang magpapakain sa kanya? Kaya pinili na lang ng bata na magtiis na lang sa kanyang mga amo. Dahil kahit nakakaranas daw siya ng kalupitan sa mga ito, nakakakain naman daw siya dito kahit papaano. Kaya pinili niya na lang mahirapan kaysa tumakas nang hindi niya alam kung saan ang kanyang patutunguhan. Ngunit habang tumatagal, lalo ring tumitindi ang pagpapahirap sa kanya ng kanyang mga amo. At ang paghihirap at pagtitiis, meron ding hangganan. Hanggang isang araw, walang kamalay-malay ang bata. Paparating na pala sa kanya ang isang matinding trahedya na magpapabago sa kanyang pananaw. Kung saan ang batang alipin kakatapos lamang sa buong araw niyang trabaho at masaya siya dahil natapos niya na ang lahat ng pinag-uutos sa kanya. Kaya magpapahinga sana ang bata. Ngunit nung nakita siya ng mga laseng na kanyang pinagsisilbihan, tinawag siya ng mga ito. Kaya agad na lumapit ang bata. Ngunit sa paglapit niya, wala siyang awang binugbog ng kanyang mga lasing na amo. Ito'y katuwaan lamang nila. At habang binubugbog nila ang batang alipin, ito'y nagmamakaawa at umiiyak sa kanila. Pero patuloy nila itong binugbog at pinahirapan. Kaya ang bata patuloy na lumuluha at sabi niya sa kanyang isipan na ginawa naman daw niya ang lahat. Siya ay naging masunurin at naging mabuting bata. Pero bakit daw ito ang kapalit ng lahat ng mga iyon?
Kaya diyan, nagkaroon siya ng putat galit sa kanyang isipan. At sabi niya, na ano daw ang silbi ng kabutihan kung hindi naman ito pinapakalagaan ng iba. Hanggang iniwan na siyang nakabulagta ng kanyang mga amo. At sa pag-alis nga ng mga yan, biglang may nagpakitang misteryosong nilalang sa batang alipin. At sabi nito sa kanya, suwang-sawa ka na ba sa paghihirap? Ang kailangan mo'y kapangyarihan. Kapangyarihan na magwawakas sa paghihirap na yan. Kapangyarihan. Pero paano? Ika ng bata. At sagot nga ng misteryosong nilalang na lahat nga daw ng mga tao maaaring magtaglay ng Nen ability kung ito ay kanyang aaralin at magising sa loob ng kanyang katawan. Sumagot ang bata na gusto ko ng kapangyarihan. Kaya dahil dyan, ginising ng misteryosong nilalang ang Nen sa loob ng kanyang katawan. At dahil dyan, nabalutan ng malakas na aura ang batang alipin. At sabi niya na napakasarap daw sa pakiramdam ang kapangyarihang ito. At sabi naman ng misteryosong nilalang na gamit ng Nen ability, wala nang pwedeng manakit sa'yo. Hanggang ang bata pumunta sa lokasyon ng kanyang mga amo. At kinutya naman siya ng mga ito at pinagtawanan. Dahil pumunta daw ba ito dito para bumawi o gumanti sa kanila. Ang lakas naman doon ng loob nito. At dagdag pa nila na ang alipin nga daw ay habang buhay magiging sunod-sunuran sa kanilang mga amo. Pero sagot nga lang ng bata sa kanila na mga wala kayong kwentang nilalang. Magsama-sama kayo sa kamatayan. At walang awa niyang pinaslang ang lahat ng kanyang mga amo gamit ng kanyang Nen ability. At sabi nga niya sa kanyang sarili na ito ang kailangan ko, malakas na kapangyarihan. At pagkatapos nga niyan, balik na ang scene sa present na nangyayari. At dahil nga sa malakas na pagsabog, halos nawasak ang kanilang kapaligiran. Hanggang pinakita na nga dyan ang binatang Gon. At sabi niya na mabilis siya. Nagawa niya pa ng paraan ang mga ganong klaseng sitwasyon. Hanggang pinakita na nga ang nakakatakot na mamamaslang. At bigla niyang inalok ang dalawa nating bida na malakas kayong dalawa na makapagtulungan na lang kayo sa akin. Nasakupin ang mundong ito. At dyan na nga nagtapos ang part 2 ng video ito. At hantay-hantay na lang mga idol sa mga susunod na kabanata.
slain. You have slain an enemy. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. You have been slain. You have slain an enemy. An enemy has been slain. An enemy has been slain. The Overlord and Tyrant have spawned! Ballistae have spawned! An ally has been slain. An enemy has been slain. Been slain. You have slain an enemy. Double kill. Shut down. Your team has destroyed a turret. Has been slain.
been slain. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Killing spree. Double kill. Executed. Your team has destroyed a turret. The Overlord and Tyrant have been enhanced. Cannons moving out. Shut down. Killing spree. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. Killing spree. Executed. Executed.
destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. You have slain an enemy. Double kill. Rampage. Double kill. Rampage. Aced. Victory! First blood! Slain an enemy. Nice killing. Double kill. You have been slain. slain. The Overlord and Tyrant have spawned! Ballistae have spawned!
been slain. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Killing spree. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Shut down. You have slain an enemy. An ally has been slain. Double kill. Triple kill. Your team has destroyed a turret. Rampage. Shut down. Your team has destroyed a turret. Has been slain. You have slain an enemy. An ally has been slain. You have been slain. An enemy has been slain. Been slain. Killing spree. You have slain an enemy. Your team has destroyed a turret. Shut down. An ally has been slain. Killing spree. Ace. Executed. Rampage.
Your team has destroyed a turret. Double kill! Triple kill! Legendary! The Overlord and Tyrant have been enhanced. Cannons moving out. An enemy has been slain! An ally has been slain! Legendary! Double kill! Triple kill! Quadra kill!